Ang iba sa atin ay naghanap ng pinakamagandang klase ng sasakyan na kung saan ay pwede mong maggamit sa kahit saan. Kaya naman kadalasan ng karamihan, ang binibiling sasakyan ay yung may kakayahan sumuong sa kahit anong kalsada gaya ng mababato, malulubak, mapuputik at matutubig. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang best off-roader ng isa sa mga Japanese brand sa Pilipinas na talaga namang mas pinaganda ng brand sa dami ng mga makabagong off-road features nito na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Ang kabuuang detalye at nilalaman kasama ng presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dito sa Pilipinas, ang kilala lang natin mga Japanese brand ay ang Toyota, Mitsubishi, Suzuki at Isuzu. Pero ang hindi alam ng marami ay may isa pa palang namamayagpag na Japanese brand na gumagawa rin ng pinakamatibay na mga sasakyan, mas magagandang klase at mas advanced sa mga technology. Ang Lexus ay naglabas ng isang makabagong SUV na talaga namang mas magugustuhan ng marami dahil sa dami ng advanced na katangian ng modelong ito, sa laki ng buong body built at sa luwag ng interior space capacity ay talagang mas mapapabilib ka pa sa lakas at ganda ng performance level na nagagawa nito. Ang Lexus GX 550 ay isang makabagong full-size SUV na hindi mo akalaing the best off-roader din na klase. Ang modelong ito ay isa sa mga magandang ginawa na sasakyan mula sa Japan na nilagyan ng powerful engine at isang body-on-frame platform na nakadesenyo para sa kahit anong off-road condition. Ang off-roader SUV na ito ay available na ngayon sa Pilipinas sa dalawang klase ng variant. Dala nitong Lexus GX 550 ang makabagong kakayahang magpaparanas sa marami ng kakaibang performance sa kahit anong kondisyon man ng kalsada na dadaanan. Tiyak na mabibighani ang kahit na sinong makakita sa isang mala-armored car na may kasamang matapang na disenyo, dala ng mas pinanipis at matatalas na LED lighting system nito at makabagong horizontal flat front bumper grille at makantong hugis ng body figure nito. Itong GX 550 2025 model ay nilagyan din ng modernong features sa suspensions na tinatawag na Electric Kinetic Dynamic Suspension System na kung saan nagpapanatili ng katatagan sa hindi mga sementadong kalsada at mababato. Binibigyan nito ng kakayahang gumalaw ng independent ang bawat mga gulong ng modelong ito na nakadesenyo para makontrol ang apat na gulong upang mas makapag-navigate sa kahit anong mahirap na terrain. Nakadesenyo kasi itong features para ma-improve ang quality sa off-road ride adventure na nagre-resulta ng mas komportableng biyahe. Kaya kung pagmamasdan natin itong Lexus GX50 sa video mga kaibigan, ay sisiw lang dito ang malulubak, matataas at matatarik o mga paahon na klase ng kalsada. At bukod sa klase ng suspensions nito, sinusuportahan din ito ng double wishbone, multi-link at mga shock absorber na may coil spring na sobrang matitibay rin. At syempre, kombinasyon pa dyan ang structural frame ng modelong ito na kung saan mas pinagaan naman sa pamamagitan ng lightweight ladder frame construction nito. Hindi ganun kabigat at mas flexible pa na klase na nag-i-elevate ng katatagan, durability at capability nitong sasakyan. Talagang mas pinaghusay maigi ng brand itong GX 550 para maging best off-roader na klase. Well, konting background lang mga kaibigan, ang Lexus ay sister company ng Toyota brand. Kaya ang ilan sa mga detalye nitong Lexus GX 550 ay inspired din sa Toyota Land Cruiser. Pero itong GX 550 ay pinapagana ng isang 3.4-liter twin-turbo V6 gasoline engine at may transmission system na automatic at gear shifting na 10-speed na gumagamit din ng 4-wheel drive train para sa mas compact na trail. Ang nagagawang performance naman itong Lexus GX 550 ay umaabot ng 349 horsepower at 4,800 RPM at maximum torque na 479 Nm sa kada 2,000 RPM. Kaya nitong umabot sa bilis na 175 to 190 km/h base sa mga test drive na ginawa nito. At kumukonsumo ang modelong ito ng matipid bagamat may kalakihan.
na umaabot ng 12.3 km per liter. May fuel tank capacity ito na 52.3 liters na siguradong malayo-layo rin ang mararating. Well, pagdating naman sa interior features ay may maluwag na cabin itong modelo para sa 6 hanggang sa 7 pasahero nito na nilagyan ng bucket front seat na naka-heated and ventilated na leather seat cover pa na klase. Automatic na rin na i-fold maging ang rear seat nito at na i-a-adjust sa kahit anong posisyon. Pagdating sa iba pang mga off-road features ng Lexus GX 550 ay nilagyan na rin ito ng mas malalaking gulong na ready for off-road na rin, na may sukat na 18 inch hanggang sa 20. Meron din itong aluminum skid plate, engine undercover para sa mas rugged looking at kahandaan nito sa anumang dadaanan nito. Nilagyan rin ito ng crowd control features na isang advanced na safety features nitong sasakyan na magagamit lalo na sa mga off-road condition. Gumagana ito bilang isang off-road cruise control na nagbibigay sa driver na mag-focus sa pag-steer habang automatic na kinokontrol nito ang sistema ng bilis ng pag-andar. Kaya naman kahit hindi kagad matapakan ng driver ang preno o kaya naman ang accelerator nito, ang sasakyan na mismo ang mag-a-adjust sa mga mahihirap na klase ng kalsada kung sakaling nahihirapan ng driver magmaniubra. Ang crowd control features na to ay may kasama pang selectable driving modes na tumutulong din magbigay sa driver ng iba't ibang klase ng performance depende sa kinakailangan. Kaya napaka fully compact talaga ng SUV na ito. Sinamahan pa ito ng 3D camera at 360 degree. May multi-terrain view monitor para makita ang buong paligid nito sa pamamagitan ng kamera sa taas, sa harap, sa likod, sa bawat gilid at paging sa ilalim nito. Bukod sa mga bagay niyan, itong Lexus GX 550 ay nilagyan din ng iba pang mga safety features na talaga namang kinakailangan ng marami, lalo na sa panahon ngayon na hindi natin maiiwasan ng aksidente. Gaya ng advanced safety features na pre-collision system, may rear cross traffic alert, blind spot monitoring, emergency braking, lane keeping assist, at mas marami pang iba. May mga suporta rin ito sa brake gaya ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution, hill hold assist at downhill assist. Ang Lexus GX 550 ay isang modernong off-roader car na para sa mga taong naghahanap ng mas kumpletong gamit na mga pang off-road na sasakyan. Talaga namang mas advanced ang modelong ito sa karamihan dahil ang presyo rin nito ay nagkakahalaga mula 6 million hanggang 8.5 million pesos sa kasalukuyan. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana na ginawa noong 50s na nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na sa maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsadang dadaanan. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-roader na sasakyan at isa sa pinakamarangyang SUV na available sa merkado ng Pilipinas ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, official man o yung may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021 ay tahimik na inilunsad ng Toyota Motor Philippines ang Land Cruiser sa dalawang klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap para sa isang maalamat na nameplate. Bagamat isa ito sa pinakasikat na modelo ng brand mula noon, ay patuloy pa rin nakikilala dahil sa mga kakayahang nagagawa nito sa loob at labas ng kalsada. Sa bagong modelong inilabas nito, marami ang nagbago sa external na disenyo maging sa mga features na idinagdag dito. Ang pag-update nitong modelo ay parang halos walang pinagkaiba sa lumang modelo kung papansinin sa una, dahil hindi nawawala ang malakas na appearance nito at pagiging elegante pa. Dinala pa rin ng malaking front radiator grille na may bagong disenyo at isa sa pinaka-attractive at nagbibigay ng powerful presence dito. Kasama ang na-redesign ng mga ilaw nito gaya ng headlamp at mga daytime running lights sa ibaba na mas pinanipis ang hugis. At sa pinakaibabang bahagi pa, meron itong mas pinaliit na mga fog lamp na makikita mo lalo na kapag umilaw na para maging pangkaragdagang visibility nito. At ang signature design muscular hood panels naman, nagbibigay dito ng mas bruskong style ay walang halos pinagbago. Kasama ang bawat gilid sa side-to-side profile
na may mga nakaumbok sa kaliwat kanan na parang fender arc garnish. Maging sa quarter ay parang muzzle na rin ito. Kaya naman mas lumaki ang kabuwang sukat nito at kinatatakutan ng maraming sasakyan sa kalsada. Meron itong malaking sukat ng mga gulong na kung saan mas nagpapataas naman ang ground clearance nito. May kabuwang sukat ito na 265 by 55 R18 na sinamahan ng mga premium mags type na ginamit dito. Meron din itong matitibay na chassis and suspensions na nagbibigay naman dito ng comfortability at kakayahang panghawakan ng anumang uri ng kalsadang dadaanan nito. Kahit pa may daan sa malulubak at mababatong kondisyon gaya ng front suspension na may double wishbone kasamang malalaking shock absorber na may kasamang coil spring. At multi-link naman sa rear suspensions nito. Kasama ang mga naka-ventilated disc type para sa magandang braking system na parehong inilagay sa front and rear brake nito, na sumusuporta sa mas malakas na kapit ng brake lalo na sa mga emergency braking. Itong LC300 mga kaibigan, sa bagong pag-re-update nito, hindi lamang ang external na disenyo ang magugustuhan mo dito kasama ang maluwag na interior base capacity nito na may 5 hanggang sa 7 upuan. At may kasama rin itong mga modernong gamit para mas maramdaman palalo ng mga pasahero nito ang maaliwalas at ginhawang pakiramdam sa pagiging convenient nito. Accessible, class at secured. Meron itong automatic adjustable na mga seat sa harapan at foldable pati sa likuran. Mga naka-leather seat cover na may kasamang heat guard para kahit maarawan ay hindi mainit sa balat. May kasamang mga armrest at headrest. Nilagyan din ito ng mga saksakan ng gadget at appliances sa loob. Pwede kang mag-charge ng cellphone at meron din itong mga bottle and cup holder. Kasama ang iba pang bulsa sa harapan at likod at nalagayan ng mga maliliit na gamit. Bukod pa dyan sa pinaka-top variant nitong Land Cruiser 300, makakakita ka ng heads-up display dito. Parang isang hologram na features na napaka-moderno. Makikita mo ito sa windshield habang nagmamaneho. Ang kagandahan ng meron nito ay nakapokus lang talaga ang mata ng driver sa mismong kalsada nito. Dahil lang ilan sa mga importanteng info na kinakailangan ay makikita mo na rin dito sa windshield na nagpa-pop up lamang. Ilagyan pa ito ng wireless charging pad na kung saan pwede kang mag-charge ng gadget kahit ipatong mo lamang ito dito. At iba pang key features na sobrang high-tech na. Ang aircon system naman nito bukod sa napakalamig ay binigyan din ng pagkakataon ng bawat pasahero na makontrol ang temperature sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng auto climate control system. Kaya naman mamimit ng bawat occupants ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature. Ang LC300 mula pa man noon ay may keyless entry na. May kasama itong driving mode system na kung saan ino-offer ng features na ito ang anumang klaseng performance ng sasakyan depende sa kung ano ang klase ng dadaanan nito. Like for example sa mga malulubak, matutubig, sa espalto at sa mapuputik. Meron itong 7 klaseng driving mode na tinatawag na Eco Mode, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus at Custom Mode. Bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng cruise control system. Inaalaw ka ng sistemang ito na iset ang tamang bilis na hindi gumagamit ng acceleration o kahit hindi ka nakatapak sa pedal ng gasolina. Once na maselect mo na ang bilis na gusto mo, pwede mo nang bitawan ng pagtapak sa pedal nito na kung saan tatakbo ito sa bilis na nakalaan dito. Ibig sabihin makakapagpahinga ang paa mo dito lalo na sa mahahabang biyahe. At bukod pa dyan, pagdating naman sa infotainment system, itong Land Cruiser 300 ay nilagyan din ng maraming libangan sa loob gaya ng pagkakaroon nito ngayon ng 12.3 inch size display na monitor screen. I-touchscreen pa ito at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Sinamahan pa ito ng JBL sound system na may 14 na speaker sa loob at may Bluetooth connectivity at navigation system pa. Meron din itong voice control system para mas masulit ng marami ang kaginhawaan nito at iba pang mga bagay na maglilibang sayo lalo na sa mahahabang biyahe. Ang Land Cruiser 300 ay pinapagana ng bagong makina na 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina. Ang mill nito ay pinares sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 2,600 revolution per minute. Malakas ang hatak nito na nag-a-average ng bilis
na 190 km/h. Meron itong automatic transmission type na may variable gear shifting na 10 speed. Kaya hindi ka talaga bibitinin nito sa pinakamalakas na arangkada. Itong Toyota Land Cruiser mga kaibigan ay paborito ring kargahan ng mabibigat na kaha. Ginagawang bulletproof car, nilalagyan ng mga bakal sa bawat side panels para mas maging ligtas at kinakaya naman itong dalhin. Ang bawat suspensions mula sa harap at likod ay matitibay at matatatag. Kaya ginagamit ito sa malulubak kadalasan ng karamihan o sa mga off-road ride. Ang headlamp nito at mga daytime running light kasama ang tail lamp ay mga naka full LED type na. Kaya naman maasahan mo ang napakagandang visibility lalo na sa gabi. Ang bagong Land Cruiser mga kaibigan ay nakakuha rin ng maraming amenity pagdating sa pangkaligtasan at pangsiguridad. Nilagyan ito ng napakaraming airbags gaya ng sa front passenger at driver seats. May knee airbags, curtain at para sa mga pasahero sa likuran. Meron itong mga advanced safety features gaya ng tinatawag na advanced safety features ng Toyota Safety Sense na may kasamang automatic high beam. Ito ang automatic na tumataas ang brightness ng ilaw lalo na sa madidilim at automatic ding bumababa sa oras na may makakasalubong ka na sasakyan. Nilagyan din ito ng lane tracing assistance para panatilihin ang pag-andar sa loob lamang ng lane o linya sa kalsada. Once na magpapalit-palit man ng direksyon o linya, ay mas mapapanatili nito ang kaligtasan o para maiwasan na rin ang banggaan pagkasagi sa ilang mga kasabayan. Kasama din sa Toyota Advanced Safety Sense ang tinatawag na bagong features na Dynamic Radar Cruise Control o DRRC. Gumagana ang features na ito sa tulong ng dalawang kamera na nakalagay sa harap at likod nito para makadetect ng ibang sasakyan sa likod at sa harap o kaya sa gilid, yung mga biglang sumisingit at nag-o-overtake at mga biglang humihinto sa harapan na sasakyan. Kahit hindi ka masyadong alerto mga kaibigan ay mapapanatili pa rin ang kaligtasan sa pamamagitan nito. Sinamahan pa ito ng adaptive high beam. May pre-collision na tinatawag. Ito naman ang sistema na iniiwasan ng sistemang ito ang makabangga o mag-crash ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-detect ng mas maaga ng sistemang ito kung magkakaroon man ng kolisyon o pagkabangga, na kung saan ay kusa itong hihinto at babagal ng takbo para maiwasan ang pagkabangga o anumang aksidente sa loob ng kalsada. Nilagyan pa ito ng blind spot monitoring system. Ito naman ang sistema na kung sakaling ang mga sasakyan na nasa unahan habang umaandar ay biglang magpipreno o yung mga biglang bumubulaga sa mga pakurbada na klase. Ang blind spot monitoring system ay bigla ring gagana sa pamamagitan ng pagpipreno ng biglaan, kahit hindi mo tapakan ng brake pedal nito. At bukod pa dyan, nilagyan pa ito ng panoramic view monitor, isang 360 camera na tumutulong para makita ang kabuuang palibot ng sasakyan sa pamamagitan ng mga kamera na nakalagay sa gilid, sa harap at likod nito. Dahil dito ay maiwasan ang pagkasagi at pagkabangga, ang mga biglang sumusulpot sa bawat porsyon nitong sasakyan. Ito man ay tao, sasakyan o anumang debris na bigla na lang dumarating. Karugtong ng panoramic features ay ang multi-terrain monitor. Isang features na magagamit habang nagpapaandar sa mga off-road condition. Nilagyan din ito ng traction control system para naman sa malulubak, mababato at matutubig na kalsada ay siguradong mapapakinabangan mo naman ito. Ang instrument panel nito ay naka-TFT display na may 7-inch ang size at informative pa. Bagay na bagay sa mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. Kasama na rin ang driving mode system. Mas malinaw mong maiintindihan at makikita ang mga bagay na lumalabas dito na mas magpapaunawa sa iyo kung paano alagaan, subaybayan at imaneho ang tamang procedure sa paggamit nito. Ang bagong Land Cruiser ay nakakuha rin ng Hill Start Assist Control System at ng Downhill Assist na magagamit natin sa mga paakyat na kalsada o kaya naman sa pababang kondisyon. Meron din itong Vehicle Stability Control System na nagpapanatili ng stability at maayos na pagmamaneho nito. At pagdating naman sa mga security features, itong bagong Land Cruiser 300 mga kaibigan ay nilagyan ng matitibay na klase ng mga security sense upang nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan, makarnap, mapaggana ang makina nito. Sa pagkakaroon ng central locking, engine immobilizer system, anti-theft alarm,
at anti-theft device. May kasama itong power door lock na nagpapatibay sa pagkapit ng lock ng pintuan nito para hindi basta-bastang mabuksan. Meron itong dimension na sobrang laki kaya umaagaw sa atensyon ng maraming makakasabay nito sa kalsada. Sinamahan pa ito ng maraming features gaya ng tire pressure monitoring, engine check warning at ng electronic parking brake. Ang kabuuang haba nito ay may sukat na 513 cm. May lapad ito na 194.5 cm at taas na 198 cm. Ang modelong ito ay may dalawang klaseng variant na inilabas. Ang standard na tinatawag na VX SUV diesel automatic at ang top variant na ZX SUV diesel automatic. Nagkakahalaga ito mula sa 5,390,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos dito sa bansa.